sa ating Kids Online Worship Service. It's been a long time, tama ba? Ayan, so kami nga pala ay mula sa Gospel Coalition Church and we are so happy na kayo ngayon kung nasaan man kayo ay nakakasama namin sa ating Kids Online Worship Service. O diba? It's a very small world after all, no? Ayan, so teka. Kailangan muna natin syempre magpakilanlan, no? So, sino ba kayo? Pwede ba kayo magbanggit ng inyong mga pangalan? Yan, thank you so much. Kayo ay welcome sa ating gawain sa hapon na ito, no? Pero, sino ba ako? Yun, magandang tanong yan. Sa ako nga pala, si Kuya Guji, ang inyong teacher for today, no? So, handa na ba kayong matuto? Yeah, very good. So, for today, para lang sa information ng everybody, tayo ay syempre mag-aalay ng ating papuri sa Panginoon. Tayo mag-aaral ng kanyang salita. And syempre, tayo din ay gagawa ng isang something special gamit ang ating mga kamay. Ilikha tayo ng mga obra. No? Yan. So, excited na ba kayo? Kung excited na kayo, pwede ko kayong makarinig. Pwede ba akong makarinig ng isang malaking palakpak? Yan, isang teko sa palakpak. Yan, very good mga bata. Excited na kayo at ready na kayo sa ating Kids Online Worship for today. Very good! So, ayan, tulad ng aking nabanggit kanina, tayo ngayon ay magkakaroon ng isang awit para sa Panginoon. Siyempre, may kasama yung sayaw, no? So, sige, pwede ba kayong tumayo? Yan, bilisan natin, dali. Tayo kayo, raise your hands, sidewards, yan, kasi kailangan natin ng space, no? So, ready na ba kayong umawit? Can I hear a yes? Yes, yan. So, maraming salamat. Ang ating aawitin for today ay may title na Love Your Neighbor as Yourself. So, sa Tagalog, mahalin daw natin yung ating yung ibang tao ng tulad ng sarili natin, no? Love our neighbor, or yung kapitbahay natin, or pwede rin yung kaibigan, ibang kamag-anak, even kapatid din. So, mahalin natin sila tulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. So, bilang pagmamahal natin sa ating kapwa, dapat tayo magpakita ng kabutihan sa kanila, no? So, dapat sila ay ating tinutulungan sa abot ng ating makakaya. At sa gayon, naipaparanas din natin sa kanila yung pagmamahal na ating natanggap mula sa ating Panginoong Jesus. Okay? So, kayo ba'y mahal ng ating Panginoong Jesus? Siyempre, so lahat tayo ay mahal ng ating Panginoong Jesus at lahat tayo ay gusto niyang maligtas at makapiling siya. Okay? So, nawa, patuloy natin ipakita yung ating pagmamahal sa ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. No? Mahal niyo ba ang iyong sarili? Siyempre, dapat mahalin din natin yung ating kapwa tulad ng ating pagmamahal sa ating mga sarili. Okay? So, sige. Yan ang ating song for today. And, yun, indak lang kayo. Sabayan niyo si Kuya sa kanyang pag-awit at pagkanta. And pwede niyo rin basahin ang nasa screen, no? Habang kinakanta natin at sinasayaw natin ang ating song for today. Okay ba? Yeah, very good! Matthew 19:19. Love your neighbor as yourself. Love, love, la 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 la. Love your neighbor as yourself. Love, love, la 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 la. Love your neighbor as yourself. We gotta show a little kindness. Show a little kindness. Show the world we really care. Let the love of Jesus find us. Love of Jesus find us Singing His love everywhere.
pagpa-participate sa ating song and dance para sa ating Panginoon. Nag-enjoy ba kayo? Very good. Pwede na kayo makaupo. Saka nga pala mga bata, kung kayo ay di namin nakasama sa mga nakalipas na Kids Online Worship Service, pwede nyo itong balikan sa Facebook page ng Gospel Coalition Church. Hanapin nyo lang yung KOWS. Okay ba? Patulong kayo sa inyong mga magulang kung kayo ay nahihirapan doon. Okay? So, see you there! Makikita nyo rin yung ibang teachers nyo sa iba't ibang videos or episodes ng Kids Online Worship Service. Okay? Yan! So, nakalimutan ko kaninang batiin yung mga may celebrate pala ng birthdays nila for this month. So, kami ay maligayang binabati kayo ng isang maligayang happy birthday. Classmate, kung meron ka dyan kasama na mag-birthday o nag-birthday na, pwede mo siyang batiin. Yan, very good. So, happy birthday sa'yo and more birthdays to come. Enjoy your day, no? Okay, bye-bye! Atin munang pasimulan sa isang panalangin na ating gawain sa araw na ito. Actually, pangalawa na to, di ba? Kasi nag-opening dance na tayo. So, pangalawang part ng ating service for today ay ang pananalangin. So, sige, pwede nyo bang i-close ang inyong mga eyes at isipin nyo ang ating Panginoong Jesus? Yan. So, sige, let us pray. Ama namin sa langit, salamat po Lord sa araw na ito, sa lahat po ng biyaya niyo sa amin, maging sa panahon po na ito na kami po ay makapag-aral ng inyong salita. Gabayan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng malinaw na pag-iisip, nang sa gayon ay maunawaan po namin ang ituturo po sa amin sa hapon na ito. At nawa din, nandun Panginoon na kami ay mag-enjoy as we listen, as we learn more about you, Panginoon, sa mga salita mo po, namin pong pag-aaralan for today. Thank you, O Lord. Gabayan niyo po kami at ang pangalan mo namin, Panginoon, ang may taas sa hapon na ito. In Jesus' name, this we pray. Amen. So, ayan. Sige mga bata, sit tight, focus, and listen carefully sa inyong teacher, okay? See you later! So, good morning! Magandang umaga mga bata! So, ngayon naman tayo ay dadako na sa ating Bible story and Bible lesson. So, ready na ba kayo na makapakinig ng another Bible story? Ayan! So, ako din ay excited na naikwento sa inyo ang ating Bible story for today. So, sa ating Bible story ay pakikinggan natin ang kahilingan ni Apostol Pablo kay Filemon kung paano niya dapat ituring ang kanyang alipin na si Onesimo. At sa ating Bible story at Bible lesson, matututunan din natin sa pamamagitan ng halimbawa na ito how we can treat others with kindness and respect anuman ang kanilang katayuan sa buhay. So, handa na ba kayong matuto? Ayan! So, sige, tayo ay maghanda na sa ating Bible story and Bible lesson. Okay, so bago ko ikwento ang ating Bible story ngayong araw, hayaan niyo muna akong basahin ang salita ng Diyos kung saan natin kukunin ang ating Bible story sa araw na ito. So, ito ay mula sa aklat ng Filemon. So, chapter 1, verses 10 to 17. So, chapter 1, verses 10 to 17. O Kabanata 1, talata 10 hanggang 17. So, sige, basahin ko lang. Mula sa Filemon, Kabanata 1, talata 10 hanggang 17. Ako ay nakikiusap sa iyo para kay Onesimo, na aking anak sa pananampalataya. Ako'y naging isang ama sa kanya habang ako'y nakabilanggo. Dati, hindi mo mapakinabangan si Onesimo,
Ngunit ngayoy kapaki-pakinabang siya sa ating dalawa. Pinababalik ko na siya sa iyo kasama ang aking puso. Nais ko sanang manatili siya sa aking piling upang siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nakabilanggo. Dahil sa magandang balita. At sa gayon ay para na ring ikaw ang kasama ko rito. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot, upang maging kusa ang iyong pagtulong sa akin at hindi sa pilitan. Marahil nalayo sa iyo si Onesimo ng kaunting panahon upang sa pagbabalik niya'y makasama mo siya sa habang panahon. Hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid. Napamahal na siya sa akin at lalo siyang mapapamahal sa iyo. Ngayong hindi mo lamang siya alipin, kundi isa ng kapatid sa Panginoon. Kaya't kung kinikilala mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. So ang Diyos ang mapagpala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. So tayo ay maghanda na sa pakikinig natin ng ating Bible story. Simulan na natin ang ating Bible story. Naaalala niyo ba si Timoteo, ang batang lalaki na tinuruan ng kanyang ina at lola na magbasa ng kasulatan at sumunod kay Jesus? Natatandaan niyo rin ba kung paano niya sinamahan si Apostol Pablo bilang isang misyonero? Habang binabahagi nila ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa iba't ibang lugar, may mga taong hindi naniniwala kay Jesus at sila ay nagagalit sa kanila at naaresto at ikinulong si Apostol Pablo sa bilangguan dahil dito. Noong panahong iyon, nakilala nila ang isang alipin na tumakas sa kanyang amo at siya ay nagngangalang Onesimo. Ang pangalan ni Onesimo ay nangangahulugang kapaki-pakinabang. Ngunit ayon sa nabanggit sa Biblia, noon ay hindi siya naging kapaki-pakinabang na alipin sa kanyang amo na si Filemon. Posibleng si Onesimo ay naging isang tamad na lingkod. Marahil siya ay naging masuwayin o maari nagnakaw pa sa kanyang amo. Ngayon, si Filemon ang amo ni Onesimo, siya ay isang tapat na tagasunod ni Jesus. Siya ay napakabuti na kaibigan ni Apostol Pablo. Sa katunayan, si Pablo ang nagbahagi sa kanya ng mabuting balita tungkol kay Jesus. Mahal ni Filemon ang bayan o pamilya ng Diyos, at siya ay mabait at bukas palad sa kanila. Ngunit, kahit ang isang mabait at mabuting tao ay hindi magiging masaya sa isang lingkod na tulad ni Onesimo. Pagkatapos tumakas ni Onesimo sa kanyang amo, nakilala niya si Pablo sa bilangguan at sinabi ni Pablo kay Onesimo ang tungkol kay Jesus. Sinabi niya sa kanya kung paanong namatay si Jesus para sa kanyang mga kasalanan at muling nabuhay. Alam ni Onesimo na siya ay isang makasalanan at kailangan niya ang Panginoong Jesus upang iligtas siya mula sa mga kasalanan. Kaya't siya ay sumampalataya kay Jesus at naging kanyang tagasunod. Ang pag-ibig at kapangyarihan ni Jesus ay nagpabago sa buhay ni Onesimo. Si Onesimo ay naging lubhang kapaki-pakinabang na tao. Tinulungan at inalagaan niya si Pablo. Mahal ni Pablo si Onesimo na parang anak. At nagpapasalamat siya sa kanyang tulong dahil siya ay matanda na rin at bilanggo pa. Ngunit alam niya na kailangan ni Onesimo na bumalik at ayusin ang kanyang relasyon sa kanyang amo na si Filemon. Kaya sumulat si Pablo kay Filemon na humihiling sa kanya na magpakita ng kabaitan kay Onesimo. Ibinahagi niya kung paanong naging tagasunod ni Jesus si Onesimo at ngayon ay lubhang kapaki-pakinabang sa paglilingkod. Hiniling niya kay Filemon na ituring si Onesimo hindi bilang isang alipin kundi bilang isang manggagawa na isa na ring minamahal na kapatid sa Panginoon.
Pagkatapos ay ibinigay niya ang sulat kay Onesimo at pinabalik siya kay Philemon. Okay, so napakinggan niyo ba ang ating Bible story? Ayan, so ngayon naman ay mas uunawain pa natin ano ba ang dapat nating matutunan mula sa kwento. So meron ba kayong mga helpers, workers, o yung mga nakakatulong nyo sa inyong tahanan, sa inyong bahay, tulad ng driver, yung may tagaluto, may tagalaba, or tagalinis, yan. So kung wala, kung minsan kasi wala tayong mga helper sa bahay, pero sino yung gumagawa? Tulad ng paglilinis, paglalaba, hindi ba ang mga magulang natin, ang mga kapatid natin? So, i-appreciate natin sila sa kanilang ginagawa para sa atin. Paano ba tayo makitungo sa kanila? Tinutulungan ba natin sila? Ginagalang ba natin sila? Anong ginagawa natin pagdating nila ng bahay? O kung ikaw yung dumating at sila yung naiiwan sa bahay? Dapat maging mabait, mapagmahal, magalang at matulungin tayo sa kanila. Hindi lamang sa tahanan. For example, sa school. Di ba, meron tayong mga ibang nakakasama doon na mga school personnels. Sila yung tumutulong sa atin tulad ng mga guard, yung naglilinis ng kapaligiran, naglilinis ng CR, nagtitinda sa kantin, mga school assistants, mga nagre-repair at kung ano-ano pa. So, paano ka makitungo sa kanila? Dapat nating matutunan na maging mabait, magalang at mahabagin sa kanila. Gaya ng pagbibigay mo ng respect and care sa iyong mga teachers, sa iyong mga classmates, sa inyong parents, sa inyong friends. Dapat ay ganun din tayo makitungo sa kanila. Hindi lamang sa school, pwede rin sa labas, outside ng school, diba? For example, kumain ka sa fast food chain, sa restaurant, sa cafe, o sa mga street vendors, sa mga traffic enforcers, sa mga street sweepers, at marami pang iba. Are you respectful and kind to them? Niningitian or binabati niyo ba sila? Nagsasabi ba kayo sa kanila ng please, thank you, sorry, or excuse me? Maayos ka ba makipag-usap sa kanila? Nakikinig ka ba kapag meron silang sinasabi or instructions, o kapag sinasabi nila na bawal o hindi pwede, yung mga bagay na pinapagawa nila sa'yo na parte naman ng kanilang trabaho o authority. So tandaan natin na maging magalang, maging mabait tayo sa kanila, ano man ang kanilang trabaho, ano man ang kanilang profesyon, ano man ang kanilang estado sa buhay. So tandaan natin, ang pagbibigay ng respeto o pagpapakita ng kabaitan, awa, pagiging mapagbigay, at iba pang mabuting asal ay hindi nakadepende sa trabaho, sa katayuan ng isang tao. Kung paanong minahal tayo ng Diyos sa kabila ng ating pagiging makasalanan, alipin tayo ng kasalanan, hindi ba? Sa kabila ng ating katayuan at habang tayo hindi karapat-dapat, ay kinaawaan at minahal tayo ng Diyos. Kaya kung mahal natin si Lord, mahalin din natin ang ating kapwa, lalo na ang mga kapatid natin sa pananampalataya o sa Panginoon. Yung mga kasama natin sa church, the believers of the Lord. So tandaan natin, tulad ng kung paanong hiniling ni Apostol Pablo kay Philemon na patawarin niya ang kanyang alipin na nagkasala sa kanya at pakitaan niya ito ng kabaitan, hindi bilang isang alipin, kundi kapatid sa Panginoon o pananampalataya, tayo rin. Tularan natin ang naging halimbawang ito na pagpapakita ng kabaitan. So nawa, marami kayong natutunan sa ating Bible story at ating Bible lesson. Okay? So, mamaya magkakaroon tayo ng review upang malaman kung talagang nakinig at natuto kayo sa ating Bible story and lesson for today. So, get ready! Okay, so ngayon naman magkakaroon tayo ng review. So meron ako sa inyong 5
katanungan. So, makinig kayo at sagutin nyo ito. Okay, for our first question, so unang katanungan, anong uri ng alipin si Onesimo sa kanyang amo na si Filemon? Okay, so marami. Maaring ang sagot natin ay hindi siya kapakipakinabang, masuwayin, o hindi mabuting uri ng alipin. Okay, second question, o pangalawang katanungan. Ano ang nangyari nang makilala niya si Apostol Pablo? Okay, sumampalataya siya kay Jesus at naging tagasunod siya ng ating Panginoon. Okay, so for our third question o ikatlong katanungan, paano binago ng pananampalataya kay Jesus ang buhay ni Onesimo? Ayun, so naging kapaki-pakinabang siya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mabuting balita. So tinulungan niya rin at inalagaan si Pablo. For our fourth question, so ikaapat na katanungan, paano gusto ni Pablo na pakitunguhan ni Filemon si Onesimo sa kanyang pagbabalik? Okay, pakikitunguhan niya ito ng may kabaitan. Okay, very good. So last question, our fifth question o ikalimang katanungan. Kung ikaw si Filemon, paano mo pakikitunguhan si Onesimo? Okay, tulad ng ginawa ni Filemon, patatawarin, pakikitunguhan ng may kabaitan, mamahalin, at ituturing bilang kapatid sa pananampalataya. Ayan! So very good! Palakpakan niya natin ang bawat isa. So salamat sa Lord at marami kayong natutunan. So, meron pa tayong gagawin. So, ito naman ang ating memory verse o pagsasaulo natin ng talata. So, see you again! So, for our memory verse, meron akong ituturo na bagong talata o verse from the Bible. So, ito ay galing sa Book of Ephesians, chapter 4, verse 32a. So, sa Tagalog, Efeso, Kabanata 4, talata 32. O, Efeso 4, 32. Okay, so basahin ko muna yung English version. So, sabi sa Ephesians 4, verse 32a, be kind and tender-hearted to one another. Be kind and tender-hearted to one another. Ephesians 4, verse 32a. Sa Tagalog, Efeso 4:32. Maging mabait at mahabagin kayo sa isa't isa. Maging mabait at mahabagin kayo sa isa't isa. Efeso 4:32. Okay, so sa ating memory verse, so ang pagiging mabait at mahabagin at mapagpatawad ay dahil sa patuloy na pag-alala natin na ang Diyos ang unang nagkaloob ng biyaya, habag, nagpatawad at nagmahal sa atin. At kailangan natin ang kanyang kapatawaran araw-araw. Nais ng Diyos na magpakita tayo ng kabaitan sa isa't isa, lalo na sa mga kapatid sa Panginoon. Sa pamamagitan ng salita, ng kilos at maging ng mga gawa. So, sa ulo niyo na ba yung ating memory verse? Sige nga, basahin ulit natin, sabihin ulit natin ng sabay-sabay. English muna. Ephesians 4, verse 32a. Be kind and tender-hearted to one another. Ephesians 4:32a.
Then Tagalog naman, Efeso 4:32. Maging mabait at mahabagin kayo sa isa't isa. Efeso 4:32. Yan. Okay. So, nasa ulo nyo na ba? So, sige, bibigyan ko kayo ng ilang segundo para alalahanin at sauluhin ang ating talata. Okay? So, basahin nga ulit natin and then bibigyan ko kayo ng time para i-recite yung ating memory verse. So, again, let's recite our memory verse from the book of Ephesians 4:32a. Be kind and tender-hearted to one another. Ephesians 4 verse 32a. Sa Tagalog, Efeso 4:32. Maging mabait, mahabagin kayo sa isa't isa. Efeso 4:32. Okay, so kayo naman ang magre-recite. So, i-recite nyo muna sa English and then i-recite nyo rin sa Tagalog. Okay, ready na ba kayo? Okay, ready? 1, 2, 3, go! Sa Tagalog naman? Okay, very good. Palakpakan niya natin ang Lord at palakpakan niyo rin ang bawat isa. So, salamat sa Lord at nakibahagi kayo hanggang sa ating memory verse. Ayan, so salamat. At ngayon naman tayo ay dadako na sa ating closing prayer. Okay, for our closing prayer, so tayo ay pumikit at tayo ay yumuko at tayo ay mananalangin sa ating Panginoon. Sige kids, let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw na lumikha ng langit at lupa, Ikaw na aming Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Lord, sa buhay ng mga bata na nakasama namin sa aming Kids Online Worship Service. Salamat, Lord, sa mga salita mo na aming napakinggan. Salamat, Lord, sa mga bagay at katotohanan na aming natutunan ngayong araw na ito. Tulungan mo po kami na maging mabait, mahabagin, mapagpatawad at mapagmahal sa aming kapwa, lalo na sa mga kapatid namin sa Panginoon. Lord, nawa po patuloy namin maalala kung paanong inibig mo po ang bawat isa sa amin, kaya dapat naming ibigin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig mo sa amin. Lord, ikaw na nga po ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa at ikaw din po ang patuloy na sumama sa lahat ng aming ginagawa. Sa iyo po namin itinataas ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Palakpakan natin ang Lord! Ayan. So, syempre, after nito, meron pa tayong Arts and Crafts. So, excited na ba kayo sa gagawin nyo? Okay, so see you sa ating Arts and Crafts by Kuya Gucci. Okay, see you next time, kids! Bye! Para sa ating arts and crafts, gagawa tayo ng isang bulaklak. So, ready na ba kayong gumawa ng bulaklak? Okay, so syempre, ang mga kailangan natin dyan ay makakulay na papel. Pwedeng dilaw, orange, pink, red, violet, kung ano mang kulay ng papel na meron kayo, pwede na yon. And syempre, meron din yan, tangkay, and then dahon. So basically, yun lang yung ating gagawin for today. Pero ang trick, gagawa tayo ng isang hand flower. So gamit ang inyong mga kamay na pwede yung magamit upang makatulong, no? Yan ang ating gagawing bulaklak. Okay ba? So, it will be a reminder for you pag nakita mo yung artwork mo na pinaspil mo sa dingding
Or nilagay mo sa mga gamit mo na, oops! Pwede ko palang gamitin ang aking mga kamay, hindi lang para magsulat, hindi lang para kumain, hindi lang para maglaro, kundi para din pala makatulong sa iba. Makatulong sa aking mga classmates, makatulong sa aking magulang, makatulong sa aking kapatid, or sa kahit sino mang nangangailangan, okay? So, wag niyong ipagkakait ang inyong mga helping hands. Ayos ba? So, later gawa tayo ng isang napakagandang flower. At pag samasamahin niyo yan, makakagawa kayo ng isang flower bouquet. Okay? So, see you there! Let's go! Yan, kids! So, ready na ba kayong gumawa ng isang magandang artwork for today? Very good. So, as mentioned, gagawa tayo ng isang bulaklak. So, yung mga gagamitin nating materials ay colored papers, isa para sa flower, and isa para sa dahon, stick, para magkaroon siya ng tangkay, tape or glue, and syempre, scissors. So, mga bata, sa paggamit ng gunting, dapat kayo magpatulong sa nakakatanda, okay? Sige. And of course, kailangan din pala natin ng ball pen or ng lapis. Okay? So, una nating step for today ay gagawa tayo ng bulaklak. Pero may twist. So, ang bulaklak natin will be our hands. So, itong ating helping hands. So, kung kasya sa isang papel ang inyong kamay, pwede kayong gumawa ng dalawang hand. Okay? Kasi di ba dalawang kamay nyo? Tama ba? Ayan. So, dalawa. Ititrace nyo siya dito sa papel. Okay? Parang ganyan. Tapos, guguhitan nyo siya para matrace nyo yung papel. Once matrace nyo na yung inyong kamay sa papel, ika-cut out nyo siya para magkaroon na kayo ng quote-unquote flower. Okay ba? Then, sa isa pang papel, ito naman sa green, gagawa tayo ng mga dahon. So, siguro mga 2 o 3 dahon. So, kayo na bahala mag-disenyo ng dahon. Pero, leaf lang naman yun, di ba? So, dodrawing lang kayo sa papel and then ika-cut out din natin. Okay? So, gawa din kayo ng siguro mga 4 na palang piraso. And then afterwards, gamit yung ating hand. Didikit natin siya sa stick. Then maglalagay tayo ng dalawang dahon sa magkabilang side niya na magkadikit. Kaya 4 yung pinapagawa ni Kuya. Okay? So, ready na ba kayo? Sige, let's do this. Yes. Tulad ng binanggit ko, tayo gagawa ng isang flower gamit ang ating mga kamay sa papel na ito. So, since mas maganda kung yellow ang gagamitin ni Kuya. Okay? So, yan. Here and here. So, parang ganito mga bata. Ayos ba? Gawa na kayo ng ganyan? Very good. Then sa isa pang papel, preferably kulay green kasi di ba kulay green naman talaga ang mga dahon. Gawa tayo ng mga leaf. So sabi ko kanina, 4 na piraso. So gumawa lang ako ng ganito. So ang gagawin natin para mas maging maayos yung ating dahon, tupin na lang natin ito sa gitna. And then, ikakat natin siya ng tag-2 piraso ang bawat isang dahon. Okay? Kasi ang gagawin natin, pagdidikitin natin silang 2 mamaya para mas matibay yung ating papel or yung ating dahon. So, okay, meron na tayong ating mga materials, ang ating flower hand, at ang ating dahon. So, let's do this. Let us work on it. So,
gugupitin ko na. As mentioned, magpatulong kayo sa nakakatanda, okay? Ayan, so meron na tayong dalawang helping hands. Okay, so atin itong pagdidikitin. Kasi diba dalawang ating kamay. And we can use yung ating kamay para makatulong sa ating kapwa. Okay? Sige, let's pagdikitin natin. Kung meron kayong glue, mas maganda. Pero sa ngayon, since walang glue si Kuya, ang gagamitin ko muna ngayon ay masking tape. Or tape, para lang mapagdikit ko sila. Actually, kung yung papel ninyo ay matibay naman pwedeng gawa na lang kayo ng dalawang bulaklak. Okay, hindi yun na kailangan pagdikitin. Pero yun, kung ang inyong papel ay medyo hindi ganoon katibay, yan, ini-encourage ko yun yung gawin ito. So, i-cut muna natin yung ating dahon para makita natin yung kakalabasan. Okay? So, ito na yung ating dahon. Pwede nyo itong lagyan ng mga parang yung makikita nyo sa dahon, yung guhit-guhit, or any design that you want. Okay? So tulad ng ginawa natin sa bulaklak kanina, ito din ay ating pagdidikitin para mas maging matibay siya. Meron na tayong leaf. So, idikit na natin siya sa ating stick. Okay? So, sige. Let's do this. Tada! Ang ating helping hand flower. Nag-enjoy ba kayo sa ating ginawa? So, okay mga bata, may this be a reminder sa inyo na pwede nating gamitin ang ating mga kamay hindi lang para sa ating sarili, kundi para din maipakita sa ating kapwa yung ating pagmamahal sa kanila. So pwede yan sa inyong kaibigan, sa inyong magulang, sa inyong kapatid, or kung sino. So tatandaan, love your neighbor as you love yourself. O sige, idikit natin to sa mga dingding natin para pag nakita natin siya, uy, I can use pala my hands to help others. Okay? So again, maraming salamat and see you again next time sa ating Kids Online Worship Service. Bye-bye! GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.